Sa iba pang mga balita, naging mainit ang kaganapan sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Matapos pagdebatihan ng mga senador, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa malaking tanong, ano nga ba ang mangyayari kung tatawid ito sa 20th Congress? Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas, live. President Cheese Escudero na unahin munang talakayin o ipasa yung mga panukalang batas na kailangan nilang maipasa bago mag-adjourn yung 19th Congress, ay hindi na rin naiwasan na talakayin sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kababalik lang ng sesyon ng Senado matapos ang Hatol ng Bayan 2025. Mainit agad pinagdebatihan ng mga senador ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ito nga ba ay pupwedeng tumawid sa 20th Congress. Gayong huling 2 linggo na lang ng sesyon para sa 19th Congress. Hirit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, kung hindi matatapos ng Senado ang pagliliti sa June 30, 2025, dapat na raw kilalanin na functionally dismissed ang impeachment. Ang jurisdiction daw ng impeachment ay eksklusibo lang sa Kongreso na tumanggap nito. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero pumalagang minorya sa hirit ni Tolentino. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, totoo naman na hindi binding ng 19th Congress ang 20th Congress at lahat ng hindi natatapos ay nate-terminate. Pero para lang daw yan sa legislative functions ng Senado. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Klaro at walang kalabuan. Once we receive the articles of impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin ginampanan ang tungkulin na ito sa sambayanan. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Nagdebate naman si Tolentino at Pimentel tungkol sa pinagbabasihan nito sa konstitusyon. Meron po ba nakalagay sa konstitusyon? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Wala pong nakasulat doon that it shall carry over, pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Pero pinakamalaking tanong sa lahat ng yan, matutuloy nga ba talaga ang impeachment trial? Sinagot ni Senate President Cheese Escudero ang mga posibleng kahantungan ng impeachment trial. Isa na dyan ay kung magkukonvene ba talaga sa June 11 ng Senado bilang impeachment court. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo, ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magkukonvene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magkukonvene ng impeachment court kung yan magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Kung magtutuloy-tuloy ang schedule na nauna nang ipinanukala, inaasahan sa Hulyo pa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, bukas naman si Senate President Cheese Escudero sakaling may dumulog sa Korte Suprema para questionin ang kanilang proseso. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.